Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magkapasimula na ng ating pananambahan. Ating pong buksan ng ating mga Biblia sa mga awit 96, 1-3 na ganito po ang sinasabi. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginagawa niyang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri ka namin. Pasalamatan sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya, sa iyong pag-aalaga sa amin, Panginoon. Away patuloy mo kaming samahan sa aming simula ng aming pananambahan. Tuloy mong dalangin namin na patawarin kami sa iyong mga nagagawang mga pagkakamali at mga pagkukulang. Ama, sa panahon ito, tuloy na gawibigay ng ayos ng aming pananambahan, simula sa pag-aawitan sa pagkapatotoo, Panginoon. At sa anak mo na gagamitin, bahagi na yung salita, lukuban mo po siya o pagpalang kamay upang maibahagi niya ito ng may papuri, kagalakan, pasalamat. Ama, sa panahon ito, tunay na maraming nangyayari sa mundong ito, ang mga sakuna, mga bagyo, mga di ka nais-nais na pangyayari, at ang mga sakit na minsan na hindi namin maunawaan. Ama, hinihingi namin ang iyong paggabay, ang iyong pagsama na palakasin mo kami sa mga nangyayaring ito. Tunay, Panginoon, ikaw ang magbigay ng tuloy na pagpapagaling at pagsasayos ng lahat ng mga bagay. Maraming salamat sa lahat ng ito. Tumanalangin ng may kapasalamat sa pangalan ni Jesus. Langin, ngayon ang kapakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagbabalik ng pasasalamat po sa ating Diyos. Unang-una po, binigyan niya po ako ng wisdom dahil tinulungan niya po ako matapos ang aming second quarter exam. Pangalawa po is ginabayan niya po ako sa aking paglaro sa Papisa. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan niya ako ng kalakasan at nakapunta po ako sa semifinals. Pangatlo po is noong Martes po is nakapag-celebrate po kami ng birthday ni Nanay. Ang aming panalangin lang po is pagpatuloy po na kalakasan at kalusugan ni Nanay at ganun din po kay Lola Selly. Yun lamang po, maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglay ng taas sa puso't dibdib. Kay Jesus patulong hanggang masapit ang hahantungang langit. Hayot lakbayin ang matataas na sa lunahin. Tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang kutya ng sanlibutan nagkalat sa mga
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong gabi ay pinamagatang pong Seek the Lord. Ito po ay matatagpuan natin sa Psalm 27 verses 13 and 14. Sabi po sa 27:13, I would have despaired had I not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Sabi nga, the more we know God and His character, the easier it becomes to trust in Him. We must persevere in faith, knowing that God is faithful to fulfill His promise. At yan ang pinanghawakan ni David, kaya siya ay naging matagumpay. Sabi sa Hebrew 10:23, we are encouraged to hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. Even in the midst of trials and challenges, we can cling to the hope that God is working all things for good to all His children. Sabi nga nila, may mga magulang na nakakatiis sa anak, pero hindi ang ating Ama, sapagkat sobrang mahal niya tayo. Kaya lahat ng bagay na ginagawa at nangyayari sa ating buhay, alam ito ng Ama. Sabi pa rin dito, I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ito yung triumphant statement ni David. He would have given up or have lost heart, but he knew that the good Lord would find way to show His goodness in this life and also afterlife. Kaya yung praise na land of the living emphasizes the reality of God's blessing in the present world, not just in the afterlife. It conveys that God's goodness can be experienced here and now, even amidst hardship. And we know or reminded constantly about the fallen nature of man and how the world we live in is a broken one. Kaya nga, it is very difficult for us to read the newspaper, to watch TV, kung mga news na ating nakikita, makikita mo that we are really in the fallen world. Nandiyan yung korupsyon, na nagpapakita ng greediness ng tao, not only in money, but also in power, in pain, and then, nandiyan din po yung mga ginagawang masama sa kapwa kababayan natin and even sa foreigner na nagpupunta sa ating bansa. So makikita mo, broken world na tayo. Pero we are always reminded that we must look to the Lord as our source of security and hope. And then sabi po sa verse 14, according to Psalm 27:14, we are encouraged to wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Ito rin po ay katulad ng Isaiah 40:31. Reminds us that those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. These verses reminds us that waiting on the Lord is not passive, but rather an act of faith and hope. As we wait, we are also strengthened and renewed, knowing that God is faithful to fulfill His promise. Pero sabi nga, ano ba yung gagawin natin? How can we wait on the Lord's promises? Siyempre, unang-una, prayer and meditation. Prayer and meditation is our communication to God. Spend time in prayer, seeking God's guidance and strength. Pour out our desires to Him, expressing our desires, our concerns, our hope. We should always pray according to God's will. Sabi nga ng Proverbs 16:9, in a man's heart are many plans, but it is the Lord's will that prevail. Or,
In man's heart, human plan their course, but the Lord establishes their steps. When we relinquish control and submit to God's sovereignty, we can rest assured that His plans are far greater than our own. Pangalawa po, sabi rito, staying connected. Maintain a close relationship with God through consistent engagement with the Scripture, fellowship with other believers, and support all church activities. Number 3, patience and trust. Cultivate the spirit of patience and trust in God's timing. Recognize that His plans are often beyond our understanding and may not align with our own timeline. Iba po ang timeline ni Lord, iba ang timeline natin. As we wait on the Lord's promises, let us remember that His timing is always perfect and His plans are for our own good. Ang patience may kasamang paghihintay. Kaya nga sabi, wait. That's a command because God knows we are very impatient. It is not easy for us to wait, especially if we have already done what you have to do. Wait, kalma lang. God's timing is always perfect. Number 4, serving others. Use your waiting period as an opportunity to help others. Look for ways to demonstrate Christ's love through act of kindness and compassion. Number 5, seeking His will. Continue to seek God's will and direction for your life. Remain open to His leading and be willing to follow wherever He may lead you, even if it means waiting longer, kahit mahaba pa yung paghihintay. Number 6, practicing gratitude. Maintain an attitude of gratitude. Always focus on the blessings and promises that God has already provided. If God is faithful to you in the past, trust that He will also be faithful to you in the future. Number 7, perseverance. Persevere in faith, knowing that God is always faithful. Even when waiting seems long and difficult, hold fast to your hope in Him and keep pressing forward in obedience. Matuto tayong mag-intay as a child waiting for his father, as a traveler waiting for his guide, and as a servant waiting for his master. Magtiyaga tayo sa pag-iintay. So, sa ating pinag-aralan ngayon, may iksi pero malaman. So, tandaan natin yung Psalm 27:13 and 14. Hanapin ang Panginoon at matuto tayong mag-intay. At yung 7 na paraan habang iniintay natin, ano daw yon? Prayer and meditation, staying connected, patience and trust, serving others, seeking His will, practicing gratitude, and the last one, perseverance. So, maraming salamat po at samahan niyo po ako sa ating panalangin. Heavenly Father, thank you for your faithfulness and love. Help us to wait patiently on your promises, trusting in your perfect timing. Give us strength and perseverance as we journey through life, knowing that you are with us every step of the way. May we surrender our will to you and find peace in your presence. In Jesus' name we pray, Amen.
Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sabihin po natin, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Sigay po natin sa ating Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo.
Sama-sama po nating basahin mula sa Juan 14, 1-3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Aming Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa iyong mensahe, sa aming pananalangin. Maraming salamat sa iyong anak na ginamit mo upang maghatid ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, samahan sa anumang nais pa niyang gawin, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo ay iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakilan-kailanman. Amen.